Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Excited po ako sa game na i-analyze natin. Kasi ginagana po kasalukuyan yung isang malaking event po sa may Iceland, yung Reykjavik Open 2025. Ang exciting para sa akin, naglalaro po yung #1 Filipino women player na si WGM Janelle Praina. Siya lang po yung nag-iisang GM ng Pilipinas sa history po ng Pilipinas, no? At nung round 1 po nanalo po siya. Kaya round number 2, nakalaban niya po ang legendary Grandmaster na si Basil Ivanchuk. Binago na pangalan niya, dati Basil Ivanchuk yan. Anyway, exciting ito. Grabe po yung ginawa ni Janelle. Nagulat ako. Ano ba yun? Abay, simulan na po nating i-analyze. Puti po dito si Grandmaster Janelle Praina. Ang tinira niya po C4 English opening na sinagot ng E5. Ayan, English opening, King English variation. So parang reverse lang po yan na Sicilian. Nag-Knight C3, nag-Knight F6 develop, nag-Knight F3 develop, Knight C6 para depensa po sa pawn. Ito po yung tinatawag nilang English na 4 knights variation. So common dyan, nag-G3. So after G3, ang mga tinitira dyan, minsan po, bishop po dito. No? Pero ang pinaka-common, D5, which is, yan na po yung parang reverse na Sicilian. Parang Sicilian Dragon yung setup ng puti, Sicilian naman na E4 player yung itim. Binaligtad yung kulay, behind siya ng isang tira. Parang ganun yan. So, nangyayari po dyan, usually, kina-capture, knight takes, and then bishop G2 develop. Tumira lang po ng knight B6. Ito pong si Ivanchuk na common yan kasi baka mamaya may discovery, mabigyan na matinding pressure kaya umatras agad. And then, nag-castling na si Janelle. After castling, bishop E7, preparing for castling. Common yan, mainline yan actually, na sinagot ni Janelle ng B3. Yan po yung hindi na mainline. Ang common kasi is A3, B4. Pero B3, minamadaling ilabas po yung bishop sa may B2. At kung papansinin nyo po yung kanilang oras dito, medyo malaki po ang lamang na agad ni Ivanchuk. So, ibig sabihin, alam po ni Ivanchuk yung ginagawa niya. Linya pa rin para sa kanya. At si Janelle, medyo kinapa niya yung B3. Though, hindi ako sigurado doon. Pero, nag-isip po siya sa tiradang B3 na yan. Anyway, after B3, sa unang pagkakataon, nag-isip po si Ivanchuk. At ang tinira niya po ay isang novelty. Opo, ang mainline po kasi dito is castling. Yung iba naman, bishop E6. Pero si Ivanchuk, tingnan niyo yung oras niya, 1 hour and 29 minutes, tumira po ng bishop F5 na according po dito sa database ng chess.com, first time nagamit sa torneo. At nag-isip po siya dyan ng 6 na minuto. At alam nyo ba, para po sa inyong kaalaman, ang bishop F5 na tira na yan, after thinking for 6 minutes si Ivanchuk, novelty yan, pero #1 engine move. Nakapa niya. Anyway, what's the idea of bishop F5? Kasi nag-bishop B2 yan eh. Pagka bishop B2, malupit yung tinira ni Ivanchuk eh. Hindi siya yung engine move. Ang engine move kasi castling, F6, tapos may A6 pa for some reason. Pero ang ginawa ni Ivanchuk, kakaibang idea, Queen D7. Na sabi ko, anong plano niya? Magka-casting ba siya sa queen side? O gusto niyang bombahin agad ito pong H3, tapos bobombahin lang po na ganyan. Papa-weekend. Kasi malakas yung depensa ng bishop sa G2 eh. Baka gusto ipalit. Anyway, dito po, according sa engine evaluation, lamang ng konti ang puti. At ang dapat gawin daw po ng puti, for some reason, is A4. Ayan. Tapos bobomba doon. Siguro, preparasyon in case na mag-casting sa king side. At ang pangalawang best move, yung tinira po ni Janelle. Baka magulat kayo. Nagbigay po kasi ng pawn dito si Janelle by playing D4. D4 lang. Anong ginagawa ng D4, coach? Libre yan Kinapture yan ni Ivanchuk, libre. Meron kasing knight to B5. Anong meron dyan? Babawiin yung pawn at hindi na madipensahan. Kasi sa ngayon, meron pong 2 defender. Meron na si Janelle, 1, 2, 3,
Apat. So, whatever you play, bishop f6, or even mag-castling ka para additional Tory defender, kulang. Kaya nga ang tinira niya ni Ivanchuk, nag-bishop e4 na lang. Anong meron sa bishop e4? Sige, palit-palit natin yung mga pyesa at okay ako sa mga palit-palit na yan. At ang ginawa nga ni Janelle, of course, kinapture niya po na kung saan, hindi pa nga daw po yan yung number 1 Ibalik ko lang po ng konti, no? Just to show you. Ang pinakamaganda daw is this. Tapos, ang ipantetakes mo ito, para pagka kumapture, may capture ka doon. Yun. Anyway, ang ginawa is, nag-capture agad si Janelle, bishop f6 pinin, na sinagot ni Janelle ng nakakabiglang tira. Kasi ang pinakasimple dito, slightly better daw po ang puti, e3 ka lang. Solid lang, depensa. Pero ang ginawa ni Janelle, masusupresa ka Kasi siya po ay nag-sacrifice bigla. Saan nag-sacrifice? Ito, knight e5. Pinakain yung kabayo. Libre yan Ano threat niya? Inaatake yung reyna, pero libre yan Siyempre, kakainin yan. Ayan, bishop takes e5. Libre. Kasi, kaya po pala ginawa ni Janelle yun, meron po siyang bishop takes e4, which is, nakabawi. Ang tanong, teka lang coach, nakabawi, nakahang pa yung d4, kakainin yan. Isang piyesa ang kalamangan. Planado ni Janelle yan, kasi meron pala siyang e3. So, anong gusto mangyari ni Janelle? Just in case lang, umatras. Pagka-atras, kakainin. Tapos malilibre yung bishop. Ganon ang pinakaplano. No? So, ang ginawa ni Ivanchuk, yung pala yung plano mo, ibibigay ko pa rin yung kabayo ko, pero dito sa bandang F3. Excellent move Siyempre, pasado kakainin yan. And then, kinapture po yung B7. So, ang ending, coach, one piece down si Janelle. Hindi pa tapos kasi meron pang bishop takes b7 si Janelle hitting the rook, pero hindi yan yung plano. Ang plano niya po bishop c6. Ayun, kaya napakasling yan. Grabe ka, brilliant move. Brilliant move, sabi ng engine. Anyway, si Janelle nag rook b1 na medyo mali daw. Bakit po siya mali? Medyo malalim ang reason bakit mali. Kasi pagka rook b1, nag bishop e5 na brilliant move na naman. At hindi mo maintindihan bakit brilliant move yan Ngayon, ipapakita ko yung nangyari sa laro muna. Tapos babalikan ko yan bakit mga mali at brilliant yan. So pagka bishop e5 kasi, nag-rook d1. Diba? Hitting the queen. Tumakbo po yung bishop sa d6. Tapos pagka take sa tore, kinapture, nagkaroon ng queen b7. Anong idea ng queen b7? Para hindi magagamit ito, makakain ito. Pwede sigurong bombahin na ganun later on. Yan yung nangyari sa laro. Ang problema dyan, may queen c8 hamon. Mahamon, 2 pieces for a rook yan. Ang ending dyan, lamang talaga sa endgame. Ang itim. Ngayon, ibabalik ko lang doon sa part na bakit blunder o hindi tama o hindi maganda yung rook b1. May mas maganda daw. Ang mas maganda daw is rook d1 immediately. Kasi pagka rook d1 immediately without bishop on e5, walang bishop d6. Ano ngayon, coach? Itatakbo ko lang yan. Ang diferensya niyan, pag tumakbo, capture to, takes, at pagkapasok, since wala dito yung reyna, walang hamon. At ang problema po dyan na pwedeng kaharapin later on, ma-weaken nga ito. Diba? Ganun daw ang pwedeng mangyari. Kasi tingnan nyo po sa nangyari sa laro. So pagka rook b1, tumakbo, yun na nga, inatake yung reyna, naka-atras. Kinapture, takes, and then pagkapasok, tinirahan lang yan ng queen c8. Ang queen c8 hindi pa nga the best daw, pero lamang na po ang itim dyan. Ang the best daw po dyan is, sabi po ng engine ito, galing ng engine mag g6 ka lang pasingaw. Kasi pagka tumulak after pasingaw, saka mo to gawin para nagsayang pa siya isang tira doon. Yan ang sinasabi ng engine. Pero queen e8 is close naman po sa tiradang g6. Hindi nga lang siya number 1, second best move lang. Pagka queen c8, tumakbo sa c6, nag queen e8, hinamon, bumalik. Of course, hindi mo dapat ipalit. And then dito, nag h5 lang si Ivanchuk. Since nag h5, ang tanong, coach, pwede na ba ito? Pwede na ba gawin to? Hindi pa rin pwede. Kasi sa sitwasyon na ito, na nandito na yung reyna, kahit po paalisin mo yung kabayo, kahit siya pa nga mismo alis, depensado na kasi.
and then magna-knight dito, di ba? So hindi na ganoon kaganda yung idea ng A4. Kaya po pagka H5, nag-rook sa C1 na lang si Janelle, activating the rook, and then nag-H4, which is hindi daw ganoon kaganda. Ang pinakamaganda daw po na gawin, no, engine po ito mag G6 lang. Tapos ganun lang. Oh, grabe, no? Anyway, medyo malalim yun, nagkukunat lang. Ang tinira po ni Ivan Chok, H4. Ako, H4 din nata gagawin ko dyan para ma-weaken yung king side. Anyway, nag-rook D4, hitting the pawn na tinira na rook B8, hitting the queen. Binibigay na po yung A7 kasi pagka-takes mo dito, may sakmal doon. Kaya napatakbo na lang yan, umuwi. At pagka-uwi, kinapture yung pawn, binawi, and then nag-queen E5. Pagka-queen E5, rook lang sa D1, binatira yung tore na sinagot na ng G6. Ayan, kailangan na po yung G6. Pagka G6 kasi, nag-queen, ano yan, H3. Ang pinaka-tema niya, pwede po siya maglaro dito. Ngayon, yung G6, para depensa yan sa king at hindi mamate. Paano didepensa? Ang ginawa po niya, nag-rook E8, nag-king move, nag-queen C5, nag-king move ulit. Hindi ko alam kung anong nangyari dyan, to be honest. Pero, ang tingin ko po, no, may nasilip siguro siya, just in case na pumunta ka dito, agad-agad, titirahan ka lang naman kasi ng bishop E5. Tapos kahit damihan mo yan, Queen C6 ang tira, pagkababa mo, King F8 lang, tatakbuhan ka lang. At yung mga pyesa mo dito, wala masyadong laman yan. Ang nakakatakot pa dyan, yun. I think, nag-change plan si Janelle. Kaya instead of mag-rook doon, baka walang mangyari sa atake, mas pinili niya King G1 na lang. Bumalik. At pagkabalik, nag-King G7 tuloy. At ang ganda ng King G7, may option ng mag-Rook H8. Kaya nga nag-Rook H4 yan to prevent that Rook H8. Kaso, nag-Bishop E5 pa rin. Yung sinasabi kong idea ng depensa dito. Pagka Bishop E5, nag-King move na naman. Nasinagot ng check na naman. Bumalik. And then, sumok pa na. Yan yung major problem ng plano ni Janelle na kung saan gagawa siya ng play sa H-file kaso may enough defender yung Black King. Kaya nga po ang mangyayari talaga, yung Queen naman maglalaro sa Queen side at ang hirap depensahan ng kanyang mga pawn dyan. So, ang ginawa na nga lang dyan, Rook F1, bumagsak. Pumunta doon, bumagsak na naman. 2 pawn ang nalimas. At ang problema dyan ni Janelle, 38 seconds lang siya, 53 si Ivan Chok. Ang tinira niya po, nag-win lang sa may G2. Tumalon yung kabayo, nagginulo ni Janelle F4. Bakit magulo yan? Binigay yung pawn. Kasi may pin pala siya. So nakahang yung bishop, nakahang pa yung kabayo. Kaso tinirahan lang ng Queen B6 At wag kayong magtataka, coach. Libre po yung Yoka baby. Bakit ayaw kainin? Pag tore pinang-capture, meron dito nakapin. Pag queen yung pinang-capture, iti-takes lang po yan, and then ganito, tapos ang laban, isang piyesa labang panampon. Kaya ang pinili ni Janelle, kainin yung bishop, knight takes rook, kinapture. So, ang ending, malinis na 2 pawn ang kalamangan ni legendary Ivan Chok. So, ang ginawa, Queen B5 check doon, pinin yung tore. I'm not sure kung natalo ito sa time o nag-resign. Tingin ko po nag-resign kasi move 42, mahaba pa yung oras nila. May additional 30 minutes po ata pagdating ng move 40. Anyway, bakit po nag-resign? Kasi wala na. Una po, may threat po na ganito yan. No? Pangalawa, kung chumek ka man, tatakbuhan lang, nakapin ka pa rin. At pangatlo, kahit anong gawin mo, tutulak po yung pawn. 2 po na kalamangan. Kaya nag-give up na si Janelle. Grabe si Janelle, no? Sinacrificean lang si Ivan Chok. At eto naman si GM, Ivan Chok, talagang galing pa rin. Kita pa rin niya lahat. Anyway, ano po ang standing ng torneo? So, this is round number 2. Nanalo po si Ivan Chok. Ngayon, round number 3, alam ko nanalo ulit si Ivan Chok. Ipakita ko po yung standing. Eto po, so tapos na po yung 3 rounds at marami pa po ang 3-pointers. Ayan, James Simon Williams, andyan 3 points. Abhijit. Jacob Brandon Jacobson. Ayan, malakas din yan na pinagduda ang engine sa online. Si Basil Ivan Chok, ayan na nga. Ay, Madsulo, andito din, saka si Adihaban, no? Maraming malakas. Lusyang Lay. Maraming malakas din. Mia Uyin, nandito din, no? Ang gusto ko malaman, asan si Janelle? Natabla siya round number 3.
So, ang score niya is 1.5 out of 3. So, round 4, kalaban niya 1900. So, tingnan po natin, abangan po natin yung mga susunod na laban. Good luck po sa remaining games, WGM Janelle. At marami pong salamat sa inyong lahat na sumusuporta. Sana po ma-like nyo po at ma-share para lumaki yung channel natin. God bless po. Thank you. Bye-bye po. Salamat ulit.